Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin ang nakaraang video. Ito po yung ginawa natin na power bank. So, gagawin po natin na ngayong araw na to ang paggawa natin ng power bank. Pakilala ko muna sa inyo ang ating mga kailangan. Kailangan po natin ng SCC or solar controller charger. Ito po yung pinang-charge galing sa araw. At meron din po tayong BMS na ito po yung protection ng ating mga baterya. Ito po ay low voltage disconnection para po maproteksyonan din yung ating baterya sa over discharge. So optional lang din kung maglalagay tayo hindi dahil ang BMS ay meron na tong ganitong klaseng feature. At ito naman po ay buck converter. Ito po isang klase rin ng charger na parang sa SCC. So optional lang din kung gagamit tayo nito o hindi kasi pag ito pang AC charger na to. Meron din po tayong active balancer. Ito optional lang din kung gagamit tayo hindi dahil ito po ay pang balance ng mga baterya na meron din naman po sa ating BMS. So okay lang kahit wala po ito kung konti lang po yung mga bateryang ginagamit natin. And then meron tayong breaker. Ito po ay voltmeter para makita natin kung ilan ang level pa o voltahe ng ating baterya. At ito naman po ay papel de liha. At ang lead, ito yung gamit natin pandikit sa ating mga wire. So, meron din tayong soldering iron. Sasaksak ko na muna para umiinit na dati. Para makatrabaho na tayo. So, bago natin umpisahan, ang gagawin po natin ay ito po yung sample ng mga ginawa natin dahil yung iba doon ay dati ko na siyang nilagyan para mabilis po siyang makagawa tayo ng power bank agad. Ito po ay kikiskisan natin ng papel de liha. Ulit-ulitin natin makiskisan ito para mapakapit natin ang lid kasi mahihirapan tayo magpadikit kung hindi makiskisan ito. Gagawin na natin, kiskisan na mabuti lahat po ito. Dahil yung iba nito dati ko nang nilagyan, yung iba hindi, para po mabilis ang ating pagde-demo. So ganyan pong magiging itsura niyan pag nilagyan natin. So umpisan na natin. Let's go!
Gagawa tayo ngayon ng legend or yung magiging basehan natin para hindi po tayo malito. Ito po yung per cell, cell 1. Ganito po. Kukunin natin yung parang ito, yung itsura nito. Yan. Cell 1, cell 2, at yung cell 3. Para hindi tayo malilito, no? Kailangan natin gawin ito. Sasundan nyo ako, hindi rin po kayo malilito, lalo na sa mga baguhan dyan. O kaya, siyempre, ginawa ko ito para sa mga hindi pa naka-experience gumawa. So, ito yung BMS natin. Kailangan din nating kunan ito, kanyang legend, para hindi rin kayo malilito sa pag-wiring nito. So, gayahin lang natin yung kanyang hugis. Dito ko siya ilalagay sa harap. So, ganito lang. Sundan nyo ako. Pasensya nyo na dahil hindi rin ako marunong mag-drawing. Tignan mo. Ang galing, di ba? So, mapapansin nyo dito, ito po ay 3S 40 ampere. So, sulat natin yung 0 volt. And then, ito ay 8.4 volt. Tapos itong sa gilid nito ay 4.2 volts. At ito naman ay 12.6 volt. Sulat natin dito. Ayan. So tapos kailangan din isulat dito para din kayo malito ang mga legend niya. So ang sulat natin B1, B2, at B3. B3 ay parehas po yan yung sinasabi namin B+. Kung mapapansin nyo, lagi kong binabanggit siya. Parehas po yun, yung pinakahuling connection niya. So, ang B- ay yan po yung negative, no? Yan po yung 0 volt. And then, yung B1, dito po, ito yung pagkatapos ng B negative. Yung magpagdugtongin yan, ito yung B1 ay 4.2 volt. Tapos since sa taas nito yun yung 8.4 volt. Tapos yung B plus or B3 12.6, yan po yung magiging output niya. Dito naman po sa may BMS, ito po yung B negative. Tapos, ito yung B negative niya. And then, ito po yung B1. Ito po yung merong at B2. At ito naman yung B3 or B positive, no? So, tingnan nyo. Positive sa negative. Yung positive at negative dito sa taas. Sundan nyo, ito po yung B negative. Ito po yung ilalagay natin ng wiring nya dito sa B negative. Siya po yung ito yung sa taas. Tapos si B1, ito papunta po dito sa B1, no? Sa ibaba, sa ilalim naman na po yan. And then si B2 papunta po doon sa taas, yan po yung B2. Tapos itong si B3, ito yung output nya dito po. Yan po ang magiging diagram nya sa BMS. So, susundan nyo. Madali lang naman, guys. So, sana masundan nyo ako. Ganito po yan, no? Dito tayo magsisimula magwa-wiring dito sa B negative. O dito, so binaliktad ko lang, no? Ito yung B negative nya. Ito yung nasa itaas, no? Kung makikita nyo, dalawang negative, yun yung magiging taas natin. Doon tayo magsisimula mag-wiring. So, ganito yung magiging pwesto nya.
Yan, lagay po natin dito. So nakahilera naman na po yan. Nakatapat na siya sa kanyang mga pupuntahan. Yan, ito po yon. Tapos ganun din yan. Nakahilera na. Basta hindi rin kayo malilito dito. O ganyan na. O ganito. Pati na ito. Ito yung B1 natin. Magkadugtong na yan. Siya to. Itong B1. Tapos ito naman yung B2. Yung sa taas niya. Yan. Nakikita nyo from positive to negative. Ito yung 8.4 volts. Ito yung B2. Tapos ito naman yung B3 or B positive. Yan yung dyan tayo. Nakatapat na rin po yan. So ganito yung magiging itsura niyan. Nilagyan ko na dati ng mga wire itong BMS natin para may sulat ko na rin dito sa legend natin kung ano yung color coding niya. So ilalagay natin muna yung color coding niya. Itong B negative, ito po yung kulay black, black. Yan, dyan tayo magsisimula. Tapos itong kulay green, ito po yung B1, kulay green. Tapos ito yung B2 natin, kulay yellow. So susulat natin letter Y. Tapos yung B3 or B positive ay kulay red. Yan, ito na po yung magiging guide natin, So hindi na tayo mahihirapan dahil nilagyan ko na dati. Pero yung wire pala dapat magkakasingaba sila, para maganda po yung distribute niya sa kanyang mga voltahe. Pwede dito pong ilalagay yan or dito. Akin dito ko to ilalagay kasi mas maganda siyang tignan. Tapos ito na rin po yung isang kailangan natin na wire, size 10 po ito sa yung automotive wire. Size 10 or size 12 itong stock ko dito. Ata to, size 10 or 12 din. So kukunin lang natin yung isang hibla nito o isang wire nito. Siya yung gagamitin nating fuse wire. Siya na yung pag-connect natin doon sa ating power bank na gagawin. Bakit natin kailangan ng fuse wire? Kasi ang magiging fuse wire natin or fusing wire, siya na po yung ilalagay ko dito sa ating power bank. Siya na po yung magko-connect from battery. Dadaan po yan sa ating magiging bus bar para po siya na po yung magiging fuse o protection sa ating mga baterya na ilalagay natin. So mamaya papakita ko sa inyo yung bus bar na sinasabi ko na pagkakapitan ng ating mga wire na to. Ito na yung ginawa natin na galing sa wire ng size 10 ng automotive wire. So ang gagawin natin dito, kakaskasin din natin ito ng sandpaper para po kumapit yung ating lead o yung solder wire para kapit na kapit po, para maidikit natin ng mabuti sa ating mga baterya. Ganito lang po siya.
ito na po yung ginawa natin na bus bar. Kailangan natin ng 4 nito. So same process po ito. Kailangan pa rin natin siyang kaskasan, no? Kaskasan siya ng papel de liha para po siguradong kumapit yung mga lip natin. Alam niyo naman kung bakit may papel yan. So ganito po yan. Ilalagay po natin siya dito. Ganyan. Yan po siya. Yan. Tapos dito po natin pakakapitin yung sinabi ko sa inyo na fuse wire. So lalagyan po natin ng itong bus bar. Lagyan po natin ng tie wrap, no? Kung wala po kayong butas, so barinahan nyo na lang po yung gilid. May mga nakalagay naman dyan na pwedeng pagbubutasan sa guide nya. So ang gamit tong tie wrap para hindi lang po siya tumakbo pagka nagawa na natin to. So additional din po na pampatigas po nyan. So ganyan lang naman po, ilalagay po natin dyan saka yung nandito. Umpisa na natin. So kailangan yung takpan ng ganito pala guys, ha, paalala, para hindi po natin madisgrasya na mag-connect ang positive sa negative, no? So umpisa na natin. So sa akin okay lang naman umpisa natin sa negative. Importante mag-connect na po tayo ng maayos. So ang pagko-connect pala nito ganito. So kung nagtatanong po kayo bakit po may wire akong wire na manipis dito, bakit po naglagay po tayo ng wire na manipis, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ito po ay magiging fuse po ninyo kung sakaling ito po ay mag short po dito sa may mapipigtas po, masusunog po siya. So madi-disconnect na po yung connection nya dito po. Ganun po siya, no? So hindi nyo kailangan i-connect kasi dito po siya is dikit-dikit na po sila ng wifi. Pwede nyo na pong putulin dito or hindi. Pwede lang po niya kahit dalawa-dalawa lang po siya. Please po paano may protection po kayo, no? Parang po na rin to, nakaparallel na po sila dyan. Ganun na lang po, connect na lang ulit or pigtasin na po yan. So sa akin ganyan pa ako gumawa. Pagkatapos ko ng dalawa, tinakat ko, tapos nagawa ulit ako dito.
Pagkatapos niyan po, ang gagawin po natin dyan, so kailangan natin i-test kung nagka-connect na po silang lahat, no? So kailangan po natin baliktarin ganyan. Open po natin muna ito para matest natin kung magka-connect ba sila or hindi. So kunin si mahiwagang tester. Okay na yung connection niya. Tatakpan natin ulit siya para maiwasan po natin yung mamali tayo, para ligtas po yung connection natin. So balik tayo, connected na po to lahat. So ang next naman natin gagawin, yung dito na, or pwede nating i-diretsyon dito. So ang gagawin lang natin, baklasin po natin to. No? From negative, yun pa rin susundin niya po doon. Nasa B negative pa rin po tayo. Papunta na tayo ngayon sa positive B. Ay, B, positive B. B1, nasa B1 na tayo. So, ang B1, dahil dito po yung negative niya, papunta po tayo dito. No? So, before po natin gagawin pala yan, takpan din natin yan para hindi po tayo ma-short. From B negative papunta dito, pag-combine lang itong positive to negative. So ito yan, nandito tayo sa kanina sa una, ito na po siya, papunta doon, binaliktad lang natin from negative, B negative papunta sa B1. So i-connect lang natin to. So ito po yan. So ganun din po, maglalagay po tayo ng bus bar dito, ganyan po siya. Dito na po mag-connect ang dalawang yan, no? Before po yan, so tulad ng dati, lalagyan din natin to ng protection, itong kabilang banger. Ito. So lagyan natin ng protection to, no? Baka madisgrasya natin. So okay na, dikit na po lahat yan. So ang gagawin na lang natin,
Sa kabila naman tayo. So almost patapos na tayo. Sa B3 na po tayo. Ay B2. So babalik po tayo dito sa taas. Apo, tatakpan naman natin ito. Itong si B negative. O dyan po. Dito na po yung medyo delikado. So kailangan po lahat po yan ay takip. Parang tayo nagbabalot ng hamburger. So dating gawin po, ganun din po. Another bus bar ulit po siya. So takpan po natin yung katabi niya, no? Ganyan po siya. So wag po kayong malito, kasi dun sa explanation natin, po yung negative from B1 papunta dito, magdugtong yung positive to negative. Pagdating sa B2, from positive to negative. So ito po yun, dito na po tayo sa B2.